Hi guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Capricorn. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. Ito ay general weekly tarot reading. So, gamitin mo yung intuition mo guys. Okay, so mga bago dyan, please like, share, and subscribe para press ang notification bell button. Okay, Capricorn. Number 9, 35, 14, 5, 8, and 9. Ooh. Wow. Ang nakikita ko sa'yo dito, Capricorn, na nako. Meron sa'yo dito na siguro masyado na kayong ang tawag dito, impatient ba? Yung naghihintay ka, if may relationship ka, may karelasyon ka, yung tagal mo nang naghihintay para sa proposal, or pwedeng ang tagal mo nang naghihintay para sa promosyon, kung trabaho naman siya. So, nakikita ko siya dito, this week, ang kailangan mo is i-pause mo muna yung expectation mo. Ano yun? Ibig sabihin, kung sobra-sobra yung expectation mo, sa trabaho, sa relationship, sa mga nangyayari sa'yo sa ngayon, make sure na bawasan mo siya, okay? Bawasan mo yung expectation mo. Make sure na bigyan mo yung parang time out. Kasi sa sobrang expectation ng isang tao, doon nasisira yung diskarte. So kung may nangyayari sa buhay mo ngayon, maganda man or hindi maganda, ka lang, chill ka lang. Yun lang yung dapat mong gawin. Maging chill ka lang. Relax lang. Okay? Sa issue naman sa relationship, nakikita ko sa'yo dito, kung may karelasyon ka tapos masyadong hindi naging maganda yung financial or emotional, pwedeng mental din na relationship mo sa taong yan, sinasabi ng barahan na posibleng matapos ito ngayong linggo. So, kung may mga relationship na away ng away, dito pwedeng matuldukan, 'di ba? Mare-resolve yung issue. Bakit ba away ng away? Bakit ba ganito, ganyan, ganito? Okay? So, number 5, nako. May mga taong pinag-uusapan ka. Okay? So, alam mo din 'yon. Parang conscious ka din na may mga taong ayaw sa'yo or may mga taong hindi nagugustuhan yung mga actions mo, yung mga words mo, or yung kung ano man ito. Okay? So, aware ka naman na may mga hindi mo kayang i-please lahat. Okay? So, dito sa barahang to, mag-iingat ka lang kasi lalo na sa mga salita, kung hindi ka naman resonated dito, hindi ito resonated sa'yo, so hindi ito para sa'yo. Pero mayroon sa yung iba na siguro may nasasaktan ka. Nakakasakit na siguro yung mga salita mo, yung mga actions mo. Kailangan mong tigilan ito. Okay? Kailangan mong tigilan ito. Meron din dito na mga unexpected na twist ng events sa relationship. Pwedeng may magbabalikan, may maghihiwalay, parang gano'n. So, or pwedeng nagkahiwalay tapos biglang babalik. Parang gano'n. O, diba? So, yon. Ang baraha mong ito ay parang parang warning to sa'yo eh. Wina-warningan ka niya na maraming parating sa yung pagbabago. Okay? So, if hindi ka willing na tanggapin or parang ayaw mo ng changes, transformation sa buhay mo, wina-warningan ka ngayon ng iyong tarot cards na on the way na yung pagbabago. Transformation, like sa relationship mo or sa financial, sinasabi na may mga bagay na bagay, may mga bagay-bagay na magsisimula, matatapos sa ayaw at sa gusto mo. Okay? So yun na nga, go with the flow, tanggapin mo kung ano yung transformation na to, and lakas loob. Mayroon dito na parang nasa lugar kayo na
Yun yung minamanifest nyo eh. Pwede nasa ibang bansa ka or nasa Pilipinas, sa either career or relationship. Ito talaga yung dream mo eh. And feeling mo nakuha mo na siya. Okay? Kaso lang, may another na transformation, pagbabago na pwedeng maganap. So, kailangan mo dito ang lakas loob. Kailangan mo yung sobrang tiwala sa sarili mo. Ito yung parang nakapasok ka sa isang company. And then, may another journey na naman para makuha mo kung ano yung gusto mo dun sa company na yon. So, if talaga gusto mong makuha yung pagbabago na yon, ma-promote sa trabaho, maikasal, makuha yung success, lakas loob, and yung talent mo, yun talaga yung susi mo para doon. Okay? So, confidence level mo dapat this week ay sobrang mataas. Okay? Sorry. Overall, parang sinasabi talaga dito na maraming magbabago sa inyo. Freedom. Nako. Sa relasyon naman, and then sa commitment, parang sinasabi sa'yo dito na makakaramdam ka ng freedom. For example, may mga magkakarelasyon na everyday magkasama, araw-gabi magkasama, and starting this week, medyo makakahinga ka ng malalim. Diba? Yung parang, kung halimbawa yung karelasyon mo masyado siyang possessive, aggressive, yung palaging gusto kasama ka, dito sa barahang to, sinasabi na medyo magiging smooth yung takbo ng iyong relationship. Medyo makakahinga ka kasi hindi mo siya masyadong makikita sa buong araw or parang ganun. And nakikita din natin na this week is kailangan mo din na i-check kung may mga negligence ka sa relationship mo or sa trabaho or kung may business ka. Wow. So, going strong, mas magiging strong yung relationship mo emotionally. Okay? No more regrets. Wow. So, yun. Nakikita natin dito, guys, na may iba sa inyo na busy ngayon. Busy sa trabaho, busy sa pag-aaral, sa relationship, sa business, sa mga pagpaprocess ng papers, or basta nakikita natin, sobra kang hardworking sa linggong ito. Okay? Masyado kang nakafocus doon sa ginagawa mo. Okay? Parang hindi ka masyadong wala kang masyadong maraming oras para sa ibang bagay. Okay? Okay, 5 of Swords. Wow. Okay, Justice. Wow. So, nakikita ko sir dito, may matatanggap kang balita. Pwedeng confirmation balita or pwedeng unexpected. And kung ano man siyang balitang ito, pwedeng magdala sa'yo ng justice. And at the same time, eto yung linggong ito na magsisimula na papabor sa'yo yung takbo ng tadhana. Or pwedeng hindi sa'yo, sa karelasyon mo, or sa parents mo, sa siblings, or kung kanino man na related sa'yo. Okay? Parang, makakaramdam ka ngayon na pumabor sa'yo yung tadhana. Okay? May incoming money tayo dito. So, etong 9 of Pentacles, sinasabi na may paparating sa'yo na pera. Pwedeng hindi pa to sa ngayon, pero pwedeng 1 month from now, or pwedeng 1 week from now, 2 months, or kung ilang buwan pa to. Pero may darating siya. Okay? So, yun guys, ang sinasabi ng Baraha. Thank you, and see you again. Bye!